giniling at pinira-piraso. Ganito nga inilarawan ni Senadora Amy Marcos ang inaprobahang 2026 national budget ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Marcos, sa kanyang pagtingin daw ay halatang-halata naman na may pinapaboran ang naturang alokasyon ng pondo rito. Sabi niya parang pork barrel pa rin daw ito na giniling dahil kapag malaki raw ang tipak ay mahirap itong isilid. Kumpara kung pipirasuhin ito ay hindi raw magiging halata kung sino nga bang makikinabang dito at sino ang ninanakawan ng patago. Sa naging press conference ngayong araw kasama nga si Senate Committee on Finance Chairperson Senator Win Gatchalian ay siniguro naman niyang corruption-free ang binuo nilang pondo. Kanya-kanyang pananaw kung ito ay maayos, ito ay hindi maayos, but that's a policy issue. Pwede tayong magdebate sa policy issue ng buong araw o buong linggo, pero ang importante, walang debate dito sa korupsyon. Dahil itong budget na ito, sinigurado namin na corruption-free at hindi pwede maabuso. Number one, I'll give you an example. Tinanggal na natin yung overpricing certificate of age. That's almost 20.5 billion pesos na tinanggal natin. Number two, lahat ng projects, meron station numbers and coordinates. So malalaman na kung nasaan, gaano kahaba, at i-upload din to sa transparency portal ng Pangulo. So pwede na sila magsumbong doon kung yung project ay substandard o goals. Pangatlo, yung mga lump sum na infrastructure projects, lahat ngayon may line item na. Yung farm to market roads, irrigation projects. Dati, lump sum lang yan, 20 billion lump sum. So ngayon, naka-itemize na siya. Dagdag pa niya, tiwala rin siya na hindi raw magagamit sa flood control project ang natirang pondo sa ilalim nga ng unprogrammed funds. Titignan naman natin yung items ngayon. Like for example, yung tatlong natitira, AFP modernization, tapos yung loan proceeds to foreign assisted projects, tapos yung risk management. Itong tatlo na ito, no way pwedeng pagkuhaan ng flood control kasi very targeted siya. Yung loan proceeds pupunta sa foreign assistance project. Yung AFP modernization, pangbili natin ng bagong kagamitan. Yung risk management, ginagamit pa kung mayroong mga kontrata na hindi naayos at ginagamit itong pondo para bayaran yung mga supplier. Pero mali, even in risk management, actually, maliit lang yun. So in other words, itong tatlo na ito, walang possibility na maabuso ito. Kasi very targeted. Maaalala matapos nga maaprobahan ang 2026 national budget ay nakapasa na rin ang anti-EPAL provision na siyang inisinusulong naman ni Senator Ping Lacson na naglalayo na ipagbawal ang mga politiko sa pagkakasangkot nga at maging pagsali dito sa mga distribution ng ayuda. Samantala, aminado naman si Gatchalian na nais daw sana nila itong lagyan ng penal provision pero hindi ito maaaring lagyan ng parusa dahil isa itong appropriation bill. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.